Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay! Isang magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, isang magandang hapon Marinduque, isang magandang hapon sa lahat ng ating mga kabarangay sa mahigit 200 barangay dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Kumusta na po kayo? At sana po'y muli po tayong magkasama ngayon pong hapong ito at muli po tayong magkairguhan sa mga halagang talakayin na may kinalaman ang atin pong barangay. Muli po ako po ang inyong makakasama, ang inyong kabarangay Ka Adrian Rosales. Sa isa na namang edisyon ng ating palatuntunan, ito po ang programang Aksyon Barangay. At malugod po tayo nag-aanyaya sa lahat ng ating mga kababayan. Nasamahan po kami sa loob ng isang oras natin pagkatanghal, live na live dito sa Marinduque News Network. At sa Lucky 7 Channel 3, ganun din sa Lucky 7 o sa Channel 6, sa bayan naman ng Santa Cruz. Napanood din tayo sa mga bayan ng Buwak, bayan po ng Gasan at bayan po ng Mugbog sa ating mga cable TV, At magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa lahat ng mga Marinduqueño nanonood po at laging nakaantabay sa ating palatuntunan. Sa ating mga kababayan sa bahagi ng Amerika, sa Canada, sa bahagi po ng Australia, sa bahagi ng Europa at maging sa Timog Silangang Asya at sa gitnang Asya o sa gitnang silangan At marami tayong mga tagapanood din sa iba't ibang lalawigan, lalo na dito sa Mimaropa region. Magandang araw sa lahat ng ating mga kabarangay. Nasa man po kayo ngayon? Nasa inyong mga tahanan, maging sa lahat ng ating mga kabarangay na sa kanya-kanyang mga trabaho. Hamos na at tayo ay minsan ng pang magkaerguhan. Isang mahalagang talakayin ng ating pag-usapan ngayong araw na ito. Kasama siyempre ang isang natatanging panauhin. Isang kabayan po natin na nagbibigay ng kanyang ambag para sa ating mga kabarangay. At ngayong araw po ito, ay atin na pong wini-welcome ang ating makakasama, ang ating isa sa, sabi nga natin ay pride ng ating lalawigan, sa bahagi ng serbisyo publiko, At ito po ay sa katauhan po ng atin pong panauhin. Welcome to our program, si Sir Saldi Zades. Welcome, sir. Magandang araw. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga taga-subaybay, sa mga taga-panood natin, lalo-lalo na sa FB. So, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, at baka may gusto kang batiin bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-usapan ngayon, sir? Yes, sir. Salamat po. Bago po ako magpakilala, nais ko po munang batiin ang aking mga kasamahan guro mula sa Senior High Department, mula sa Junior High Department, at lalong-lalo na po sa aming principal, si Sir Democrito Nazareno, at ang aming school head, na walang iba kundi si Sir Rodel Magyaya, na kasalukuyan ay nagsa-celebrate ng birthday niya ngayon. Sa mga kasamahan ko sa aming kapamilya group sa Marinduque National High School, sina Sir Darwin, sina Sir Camo, sina Ma'am Lalaine, sina Sir Gerson, sina Sir... At lahat yung mga grupo na nandoon sa aming tambayan ngayon. At especially sa aking asawa, si Crispina, na lagi nagbibigay sa akin ng visa sa pagbabike. At saka sa aking mga anak, salamat sa inyo. At kayo lagi nakasuporta. Yun lang po. Yan, at thank you, sir. Siyempre, lagi na andyan yung mga taga-suporta. Kaya nga si sir ay naanyayahan natin sapagkat para maibahagi sa atin kung ano yung mga mahalagang ambag niya sa ating mga kababayan. Ayan, nabanggit niya kanina ni sir,
yung mga kasama niya sa pagbibisikleta. Kaya doon sa mga kababayan po natin, bago natin pag-usapan kung ano po itong grupo na kinabibilangan ni Sir Saldi, ay atin po munang inaayayahan ng ating mga kababayan na huwag kalimutang i-like at para saka po i-share itong ating palatuntunan para mas marami po tayong makasama dito sa ating mahalagang talakayin. Ayan, Sir Saldi, para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ano po, bago natin pag-usapan yung iyong grupo, sino ba si Sir Saldi Sadis para po sa ating mga tagapanood? Salamat, sir. So, ako po si Saldi Sadis, also known as Padjakaki. So, marami pong naghaharap sa akin yung tunay na name ko, pero actually, ginamit ko yung mismong name ng grupo namin before, yung Padjakaki. So, ako po yung isang guro, isang siklista, at isang harness coach trainer. So, si Sir pala ay maraming kinabibilangan na na organisasyon at napaka-active nito ni Sir isa pong guro diyan po sa Marinduque National High School. Shout out po sa lahat ng mga magigiting nating mga guro. Tayo po ay sumasaludo ang programa nating ito sapagkat sabi ko nga po, sila po ang pangalawang magulang ng ating pong mga anak. At maging sa pamunuan po ng Marinduque National High School, magandang araw po sa inyo lahat. At Sir, pag-usapan natin itong grupo na iyong kinabibilangan, pwede bang ipakilala mo sa amin itong grupo mo o grupo ng bikers dito sa ating lalawigan ng Marinduque? Salamat, Sir Adrian. So, ang Moriones Padjakaki, ito yung grupo namin kung saan ay nagsimula muna ito sa grupo ng tinatawag na Siklistang Marinduqueño. So, after the Siklistang Marinduqueño, naging Moriones na siya. So, yung grupo ng Padjakaki is galing original sa Marinduque National High School. From the word Padjak and the word Kaki, which is yung uniform namin sa Marinduque National High School. Kaya tinawag namin siya bilang Padjak Kaki. And then noong 2018, nag-merge yung Moriones at saka yung Padjakaki. Kaya nabuo yung grupo namin na Moriones Padjakaki. Kasi medyo nagtataka nga ako ay parang hindi familiar o hindi po pangkaraniwang ano kaya ako yung Padjakaki Yes, parang sa tingin ko nga noong una ito Indonesian group mga galing ba ng India? Sounds like that. Oo, kasi tapos nakita ko pa yung picture ni Sir Saldi medyo merong balbas baga, ayan. Pero gwapong-gwapo naman si Sir talaga sa personal, kahit sa picture at sa personal. Ayan Sir, ano ba yung mahalagang ambag dahil alam naman natin na napakalaki na, lumalaki na yung bilang ng komunidad ng mga nagbibisikleta dito sa ating lalawigan ng Marinduque. At tunayan, hindi ka makakalabas sa ating mga lansangan na wala ka makikita nagbibisikleta. Parang ito na rin yung isa sa pangalawang transportasyon ng ating mga kababayan bukod sa mga pag-commute, paggamit ng kanyang mga motorsiklo, ay isa po sa nakikita nating mode of transportation na rin ng ating mga kababayan yung bisikleta, Sir. Oo. At papaano po nakakatulong yung inyong grupo o ano ba yung ambag nito dito sa ating bikers community? Okay, so thank you, sir. Simula nung nagkaroon ng pandemya, isa sa naging problema yung transportasyon. Walang lumalabas. And then, bihirang-bihira yung makikita natin na nasa lansangan. And then, marami dyan is ginamit nila yung mga bisikleta nila. And then, nung medyo bumaba na yung paghihigpit, nagsulputan na karamihan yan, lalong-lalo na sa Kamaynilaan. At even dito sa Marinduque. At nakita namin ang potensyal na marami pala ang gustong magbisikleta. Not only for, sabi nga ni is para doon sa kalusugan, kaya naman ay sa transportasyon. At saka, nakita namin na may malaki ang potensyal ng Marinduque pagdating doon sa tinatawag nating cycling or yung pagbibisikleta. Oo. At sa lumalaking bilang kasi nung una po Sir Saldi ang parang nagbibisikleta tayo for the yung health benefits Yes. Pero sa ngayon ay nakikita natin yung kahalagahan po itong pagbibisikleta hindi lamang sa kalusugan kundi pati rin po dito sa ating transportasyon sa inyong grupo Sir Saldi matanong lang natin may gano'n na po ba kalaki yung bilang po ng inyong mga miyembro?
Actually po sa Moriones Padyakaki, kami po ay humigit kumulang 100 na ang membro. At growing pa po, patuloy pa pong dumarami kasi naniniwala po kami na sa pamamagitan nito ay yung mga kabataan ay nailapit namin dun sa sistema kung saan ay nalalayo sila sa mga hindi magandang mga gawain. So yun ang isa sa mga pangunahing layunin namin, maging healthy yung mga kabataan, mailayo sa mga kung anumang mga negatibong bagay at makatulong sa kanila sa pangkabuhayan. Oo. So, sa aspeto na sabi nga natin, sir, ay nakakatulong ito, lalo na sa ating kabataan, papaano po, sir, nadadivert nung pagbibisikleta? Kasi alam naman natin ngayon, kahit ako bilang magulang, minsan ay parang ang hirap awatin ng ating mga anak, ng ating kabataan, at minsan ay parang tawag dito, parang ang hirap i-divert nung kailang yung way ng kailang buhay ngayon bilang kabataan. So, paano nakakatulong itong pagbibisikleta para mas ma-guide po sila doon sa tamang direksyon bilang kabataan? Okay, sa pamagitan po kasi ng pagbibisikleta, unang-una, sabi nga dapat pag nag-bike ka, nakapokus ka. So, ibig sabihin po, talagang lahat ng mga nagbabike is meron silang ginagawa na talagang yun lang muna ang kanilang gagawin, titingnan. Kaya yung mga bagay na iba, katulad let's say yung paggamit ng mga cellphone, nababawasan yon. And kumbaga, nadidisiplina nila yung sarili nila sa paggamit ng mga gadgets na ganyan. Nadadivert at saka nilalagay natin yung kanilang sarili na nag-enjoy sila sa pagbibisikleta lang. So talagang yung salita, sir, na nabanggit mo, disiplina. Opo. Dahil talagang kung hindi mo tuturuan yung sarili mo, dahil ako, sa totoo lang, sir, medyo matagal ako bago natutong magbisikleta may fear, sa simula talagang may fear. At para bang pag ikaw ay nakapagbisikleta na at nakatakbo ka na ng malayo o napatakbo na yung bisikleta mo, parang you are so proud kasi parang, nakaya ko na, nagawa ko na, So, ito ba, sir, ay nakakahikayat o mas nakakatulong din sa ating mga kabataan para mas lalong maitaas yung kanilang paniniwala sa kanilang sarili? Yes, sir. Actually, sir, nung ako'y nagsisimula pa, from Buwak, ang naging target ko lang ay from Buwak to Kawit. And then, nung mga sumusunod na ride ko, Buwak, Tugasan, and then papalayo ako ng papalayo. So, ganun muna yung ginagawa namin doon sa mga baguhang mga siklista. Kumbaga, mahirap na sila mapuwersa agad. Kumbaga, yung katawan kasi bibigay yon pag hindi mo na binigyan mo kagad sila na mahirap na gawain. So, kaya ina-advise namin sa mga bata na sa lahat ng mga magbibisikleta o sasama doon sa grupo namin, siguraduhin nila na huwag nilang puwersahin yung katawan nila. Dahan-dahan lamang hanggang sa sila ay masanay na at isa pa dyan, bago namin sila isama sa mga group ride, ay ini-educate muna namin sila sa kalsada. Yung papaano ka dapat nasa kalsada, ano ang dapat mong gawin, ano yung mga bagay na meron ka para maiwasan natin yung mga aksidente. Sir, nabanggit mo kasi yan dahil marami nga din sa ating mga motorista. Actually, isa po ako sa palagiang gumagamit ng ating highway, national highway. Actually, yung ating daan dito sa Marinduque, yung Circumferential Road, ay national highway yan. At alam naman natin sa ating mga kababayan na wala po tayong bike lane sa Marinduque. Yes. Kaya, minsan talagang sabi ko nga, meron bang grupo itong mga kabataang ito na minsan nakikita natin? Hindi naman lahat, siguro yung nakikita natin na may talagang may disiplina na pag alam nila na may mga four wheels na nasa likuran nila ay nagwa one lane na lang sila, one lane na lang sila. Sabi ko ito yung may disiplina. Pero may mga hindi maiwasan, Sir Zaldi, na may mga talagang kahit na bumusina ka o mag-signal ka, hindi pag-ibigyan at lalo pa silang isang grupo na nasa gitna. So, sir, paano po ba natin may educate itong mga kabataang ito dito sa mga road safety, yung mga rules, dito sa paggamit nga ng kalsada? Dahil alam naman natin na isa po sa napakadelikado din yung paggamit ng bisikleta dito sa ating mga pangunahing lansangan, sir. Nakatutulong ba in connection, dahil ikaw nga ay isang army instructor, nakakatulong ba ito para mas maturuan mo itong ating nagbibisikleta dahil iba-iba rin ang ugali nito? Marami, sabi nga nasa 100 kayo. Nakakatulong po ba, sir, yan? At
papaano mo sila na nahuhubog para mas lalo pa silang ma-educate dito sa paggamit nga ng ating pangunahing lansangan, sir? Yes, sir. Katulad sa pagiging arnis trainer and coach ko, unang-una, ipinapakita ko sa kanila yung number 1, discipline. Napakadaling turuan ng bata kapag disiplinado. Kaya pagdating namin doon sa yung mga bagong miyembro namin, ini-educate muna namin sila. Ito yung mga dapat mong gawin sa kalsada. And kapag mga baguhan at sinasama namin sila sa group ride, laging may nakaalalay na mga adult. Kumbaga, hindi namin sila hinahayaan na sila ay pakalat-kalat sa gitna ng kalsada para masanay sila na tuwing sila ay magra-ride, dapat alam nila na ito lamang ang linya natin. Ito lamang yung pwesto natin sa kalsada. At ito rin yung magsasalba sa inyo, may iwasan natin yung disgrasya. Kaya number 1 talaga is discipline muna. So, sir, dito sa grupo po ninyo, sabi nga may 100 na po kayo ngayon. Dito ba sa grupo nyo, ilan po bang porsyento yung kabataan at ilang porsyento yung mga nasa tamang edad na? Majority po na nasa grupo namin ay mga mga bata pa. Kumbaga, ilan lang po kaming mga adult, tapos yung iba yung mga nasa tamang edad na. Kaya kaming mga adult, kami yung nag-guide lagi doon sa mga bata, lalo-lalo na doon sa mga bago. Let's say may nabalitaan kami, o yung isang miyembro nyo ay minakita kami hindi naka-helmet. So, kumbaga, pinapatawag namin, kinakausap namin, okay, ganito ang gagawin natin, ha? Kasi napakahirap niyan. Kahit malapit o malayo ang puntahan mo, dapat lagi kang may mga safety gear. Unang-una nga, sabi ko nga, yung helmet, yung tail light, pag sa gabi ka magra-ride, o kaya naman, meron kang body vest, o yung reflectorized na vest. Kasi, nung na-experience ko, nung nagbiyahe ako ng Bicol, so, ang daming sasakyan, talagang makikita mo dun, dadaplis-daplisan ka lang. So, number 1 doon, meron kaming side mirror na nilalagay, may blinker sa unahan, may tail light, tapos meron kaming mga body vest. So, with that, ay talagang makikita nila, dapat ganito ang aming gagawin pagdating doon sa actual na ride talaga. Matututo sila ng tamang disiplina at saka yung mga tamang protection sa kanilang katawan pagdating sa pagbabike. At sir, siguro madagdag din lang natin, yung kasing pagbibisikleta ay hindi lamang yung ikay marunong pumadyak. Dapat unang-una matutunan talaga dito yung disiplina sa sarili dahil involved dito yung buong katawan mo. Wala itong makina, talagang ikaw ang gumagalaw. Kaya pag hindi safe yung paglabas mo o pagpadyak mo, ay talagang merong kaakibat ito na panganib doon sa lahat ng mga kabating pumapadyak. So, napakaganda ng ating pinag-uusapan, sir. Siguro mamaya pag-usapan natin kung ano-ano ba yung mga safety measures, at ano po yung mga piniprepara pa na ninyo. At siguro pag-usapan natin yan habang sumasarap yung ating talakayin dito sa ating usapang bisikleta at usapang pagpadyak dito sa ating bisita ngayon na Pangulo ng Moriones Padyakaki Group dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. Huwag po kayong alis, kabayan. Muli po tayo magbabalik pagkatapos lang po ng ilang mahalagang paalala.
Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay! Ayan at muli po nagbabalik ang ating palatuntunan, Aksyon Barangay, at kasama pa rin po natin ang Pangulo ng Moriones Padyakaki Group dito sa ating lalawigan ng Marinduque, si Sir Saldi Sadiz. Ayan, magandang hapon po muli Sir Saldi at tuloy-tuloy na po tayo sa ating mahalagang talakayin. Ano po, napag-usapan natin kanina, sabi nga disiplina, ano po, napakahalaga ito ang unang itinuturo, maging disiplinado. Alam naman natin yung disiplina ay napakahalaga, di lamang sa pag-aaral, sa trabaho. Kaya alam natin na kung tayo disiplinado, maging sa larangang ito, ay madadala natin ito sa ating hinaharap o doon sa atin pong kinabukasan. Ano, sir? So, regarding doon sa ating pinag-uusapan kayo na, yung safety measure nga po, ano, sabi ko, madali lang magbisikleta pag natutunan, hindi lang po basta pagbadyak ang kailangan natin gawin, kundi dapat kalaki po nito ay yung tamang safety measure na matutunan po natin. Ano po, bilang disiplinadong bikers, ano po. So sir, ano po ba yung mga requirements, ano po, na dapat sundin ng isang siklista o ng isang bikers kapag siya ay bumabagtas sa mga daan? Ano ba yung dapat niyang ihanda sa tuwing siya ay nagbibisikleta? Thank you, sir. So, simulan po natin dun sa pinakang basic para doon sa mga bago nating siklista. Unang-una po, hindi lahat po ng klase ng bike ay mag-fit sa isang siklista. So, dapat, number one is, dapat sukatin muna nila yung bike na gagamitin nila para maiwasan yung mga injuries, mga possible injuries sa kanilang katawan. Now, kung sukat na po ito at nagagamit na nila ng maayos, ang sunod naman natin is yung mga safety, yung mga parang ano natin, kumagay, mga kagamitan para maging secure tayo sa pagbabike. Una is yung helmet. Pangalawa, dapat magsusuot tayo ng komportableng damit. Commonly po, ginagamit namin yung mga cycling jersey. Kung saan ay madali siyang matuyo, madaling sa init, sumisingaw kagad yung katawan natin. Kasi hindi po may iwasan na kadalasan na nabibilad sa matinding sikat ng araw ang mga siklista. Kaya dapat medyo komportable sila sa mga kasuotan. Then, pagdating naman po sa mga dun sa pinakang mga gamit natin, so we have yung gloves, meron tayong cover sa braso, yan, tapos huwag kalimutan yung shades kasi yung matinding sikat ng araw, sisirain ito yung ating mata pag tayo madalas na naka-expose sa matinding sikat ng araw. Pagdating naman sa kalsada, so makikita na natin, pwede na dyan yung dalawa o kaya naman ay single. At pag nakaramdam sila ng sasakyan sa likuran, huwag bastang lilingon. Kumbaga, baka mas lalo pa silang madiskerasya doon. Automatic yon, dapat nasa tabi na sila para siguradong safe sila, hindi sila madidiskrasya. Okay, at saka yung tinatawag nating pag magra-ride, at least mas maganda yung grupo. Kasi hindi lang sa marami kayo, masaya. Mas marami kayong mga experience na mapapag-share, kwentuhan, tawanan, at saka yung mga experience na nakukuha lang sa pagbike. At nabanggit nyo sir yung size ng bike, hindi po tayo ang karaniwan na hindi tayo kumbaga pamilyar doon sa mga bisikleta. Basta alam natin may gulong, dalawang gulong at gumugulong pag pinapadyakan bisikleta. Ano ba sir yung uri ng bisikleta? Kasi may nakikita tayo na maliit lang na bisikleta, mayroon ng malalaki ang gulong, mayroon namang pagkanipis-nipis ng gulong. Ano po ba itong mga bisikletang ito? At sino-sino ba yung dapat gumamit po nito mga bisikletang ito? Yes sir. So napakarami ng uri ng bike ngayon na makikita dito sa paligid natin. Pag yung mga maliliit po ang gulong, tinatawag natin silang mga road bike. Actually po sa Pilipinas, dapat kapag sinabi nga ng road bike is talagang ang takbuhan mo lang is yung mga kalsada, yung mga gandang surface ng kalsada. Now, pag naman po mga mountain bikes, yung salitang mountain, doon na tayo. Mga trail,
Pwede tayo dyan. Maraming klase ng mountain bike. May hardtail, may cross country, at meron tayong mga pulsos na mga bike. Depende po sa terrain ng inyong pupuntahan. So, yung mga bike natin, yung mga sizes ng bike natin, meron tayong 27.5, may 26, meron tayong 29er. Yun po yung mga size ng gulong. So, kung medyo hindi ka naman kataasan, let's say maglalaro lang ang height mo from 5'3 to 5'4, pwede na sa'yo, fit na sa'yo yung 27.5 na bike. Kasi unang-una po, pag masyadong malaki sa'yo yung bike, is sasakit yung katawan mo. Okay. At saka, hindi siya fit sa'yo kasi masyadong malaki yung gulong and mahihirapan ka. Pero may mga advantage at disadvantage. Unang-una po, pag yung 27.5 ang gamit natin, maganda siyang gamitin sa paakyat ng mga bundok. Pag 29er naman po, medyo mahirap siyang iakyat dahil sa malaki yung gulong niya. Pero masarap siyang gamitin sa ahon at saka sa patag. So maliban pa po doon sa road bike, yung manipis na gulong na nabanggit nyo kanina, meron din tayong tinatawag ng mga gravel bikes. So mga gravel bikes natin, pwede sa kalsada, pwede rin naman sa mga trail. So, yan po yung ginagamit ng mga bike packer natin ngayon. So, yung mga pat bikes naman po, yung mga malalaking gulong, yung mapapagkamalan natin mga parang sa motor na, is ginagamit naman yan sa mga malalambot na lugar, like yung mga mabuhangin, o kaya naman yung maputik na lugar. Yun po yung mga klase ng bikes natin. Kaya dapat, bago ka bumili ng bike, dapat alam mo yung babagay sa iyo at ano yung mga gusto mong puntahan. Sir, bukod dun sa babagay sa'yo, kasi minsan feeling gwapo lang ang dating, ano? Importante ba na well-prepared din tayo yung sarili natin, yung ating katawan, yung health natin? Importante ba na nakahanda pag tayo ay gumagamit ng bisikleta? Yes sir, importante po yun. Number 1, dapat ihanda mo muna yung katawan mo. Sabi nga is, huwag mong abusuhin yung katawan mo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang, dapat ay, sabi nga ni, easy lang muna ang mga rides mo. And then habang tumatagal, is, saka mo, kumbaga, nasanay na yung katawan mo, pwede ka na sa mga long rides, pwede ka na sa mga akyatan, pwede ka na sa mga karera. Yan ang mga ano natin dyan. Ibig sabihin, mayroon din talagang stages, ano? Yes, sir. Bago tayo sumalang, ano? Dahil akala ko nung anong una, alam niyo sir, no, kay bata pa ay talaga mahilig din ako sa bisikleta. Ewan ko lang, bisikleta hindi nagkahilig sa akin. Dahil nadala po ako, dahil one time po nakaranas po ako ng aksidente. Actually, may uncle po ako na isang siklista, no, sa isang malaking event, Marlboro Tour, ano. Marlboro. Oo, sa Marlboro Tour. Actually, nung bata pa po ako, ay wag na lang itanong kung anong taon 'yon. Basta mayroong ganung tour, tour of the naging Tour of the Philippines, ay talagang inaabangan ko yung mga siklista, hangang-hanga sir ako. Talagang sabi ko, ang lalakas nila, ang gagaling nila. At sabi ko nga, pangarap ko rin maging siklista. Pero hindi man nangyari yun. Natutuwa naman ako dahil pag nakikita ko yung mga kabataan ngayon, sir, na talagang naandun yung kanilang involvement dito sa ganitong pagbibisikleta, at nakikita ko na kahit ang ating kapulisan, ay nakikita na malaking potential po nitong pagbibisikleta para ma-divert nga. Actually, ang PNP merong bisikleta kontra droga na tinatawag, po. So sir, dito sa inyong organisasyon, ano pa po yung mga plano po ninyo, o ano pa po yung sa tingin niyo makakatulong pa sa ating mga kabataan at sa ating komunidad sa hinaharap? Ano po yung mga plano po ninyo? Sa simula po ng aming pagbabike, akala namin yung simpleng makapunta ka lang sa lugar, makapagbike ka, makapagtanggal ka ng iyong stress. Pero habang nasa daan kayo, mas marami pala kayong makikita na mga bagay na sa palagay niyo makakatulong at magagawa natin ang paraan sa tulong ng mga siklista. Katulad sir nung yung pagbibigay ng mga yung charity o yung mga, let's say, nagkaroon kami ng gift giving sa isang lugar like somewhere in Sabong, na dala-dala namin yung mga regalo na nakabike lang kami. Unang-una is ang purpose makapag-bike at makapagbigay kami ng tulong doon sa mga tao na katulad nila. So, isa pa dito, nakikita ko rin po kasi na ang Marinduque ay posibleng maging isang bike haven. Ibig sabihin maging isang
bike touring destination dito sa Pilipinas. At nung nakaraan nga po ay nagkaroon ng mga bisita rito mula sa Philippine Cycling Society, yung ilang mga vlogger natin katulad ni Sir Jer Victor, sina Darling, sina Levi and Sarah, at marami pang iba kung saan inalam nila ano ang potensyal ng Marinduque pagdating sa cycling. So, positibo, maganda po ang kanilang naging ang kanilang naging napuna dito, at sabi nila napakaganda ng lugar. Kaya nga po, yung aming organisasyon, kami ay nagpilit na magparehistro sa Department of Labor and Employment, kung saan ang target namin dito is hindi magkaroon kami ng tour guide, kumbaga tour guiding gamit ang bisikleta. And unang-una nito is mabibenepisyohan natin dito yung mga OSY namin na mga membro. Marami po kasi sa mga membro ng grupo ng Moriones Padyakaki ang mga out of school youth. So kung sila po ay matitrain namin about tour guiding, ito po yung magdadagdag sa kanila ng counting kita. Kumbaga, nag-enjoy ka na, kumita ka pa. Go ahead, sir. At isa pa po ay marami tayong mga turista, marami tayong mga siklistang mahihikayat na pumunta rito sa Marinduque. So, ibig sabihin po nito, magkakaroon tayo ng kaugnayan sa Department of Tourism, and mapapaunlad natin ang turismo natin, lalong-lalo na pagdating sa pagbabike. At managdag ko lang, sir, actually talagang programa ito ng Department of Tourism. Yes, Binabati natin ang Department of Tourism in Maropa, this coming few days ay makakasama natin ang ating regional director. So sir, kasi nga isa sa nagiging paborito ngayon ng mga bikers itong Marinduque, dahil yung terrain natin ay napakaganda, at saka yung distance, may ikot mo halos sa buong maghapon itong ating lalawigan ng Marinduque, makikita yung magagandang views, at yung time ng ating mga kababayan na galing ng iba't ibang lugar, Metro Manila, pagbiyahe nila after ng kanilang office hour sa Maynila ng Friday, weekend, Saturday na dito na sila, at during weekend, talagang may ikot nila ang Marinduque. Tama ba, sir, doon sa nabanggit ko? Yes, sir. Apo. Tuwan-tuwa sila dito, sabi nila, sa loob ng isang araw. Sulit na sulit, kayang-kayang ikutin, pero napakaganda ng mga tanawin. Napakababait ng mga tao, which is positibo. Kaya sinasabi namin, potential ang Marinduque pagdating sa bike touring. So dito, ay actually nung mga nakaraang buwan, sir, ay meron kaming mga bisita rito, na mga siklista rin. And then, ang ginagawa namin is, tinatanong namin ano ba yung inyong itinerary. And then, okay lang ba sa inyo? Gusto nyo bang pumunta rito sa mga lugar na katulad dito? At nagugustuhan naman po nila. Kaya, pagdating nila sa kanilang lugar, binabanggit nila dun sa ibang mga siklista. Kaya maraming pumupunta dito sa atin. At natutuwa po sila kasi napakaganda ng ating lugar sa Marinduque. Sir, at sana maganda, sir, we encourage your group na maging member nitong MTI, ito Marinduque Tourism Association, para yes, sir. matap din namin kahit nabigyan po nitong mga trainings na binaba ng Department of Tourism, especially itong community tourist guiding na yes, seminar. At in-encourage din natin yung mga nag-bisikleta, hindi lang po pamamasyal, hindi lang po pagpapalakas ng katawan, ng stamina po ninyo, pwede rin maging sa darating na panahon ay maging source ng inyong kabuhayan itong pagbibisikleta, po. At sir, matanong din lang natin regarding nga dito sa pinag-uusapan natin, maraming gusto magbisikleta, marunong magbisikleta, pero sir, ang problema, paano ba sila makapag-a-avail ng bisikleta? Meron ba kayong pwedeng ma-share para kahit paunti-unti ay makabuo sila ng kanilang mga bisikleta? Yes, sir. Actually, doon sa mga magsisimula pa lamang, okay lang naman yung mga ordinaryong mga bisikleta. Kasi doon talaga nagsisimula. Pero sabi nga doon sa kasabihan ng mga siklista is, nagkakasakit, nag-a-upgrade. Depende doon sa yung nagiging kung baga, nagbabago-bago kasi yung gusto niyang takbuhan. Kaya nag-a-upgrade siya ng kanyang bike. So meron naman tayong mga bike dito na nagre-range from 6,000 to 8,000. So pwede na natin siyang magamit, panimula.
And then kung medyo may budget kayo, pwede naman kayo mag-invest doon sa mga bike na mga high-end bike natin na kung saan talagang makikita natin na medyo may kamahalan ng konti. Pero masasatisfy naman talaga kayo sa performance niya. Sabi nga ni, nagtataka yung iba, bakit? Meron bang bike na worth 250,000, 500,000? Yes, meron po. Pero hindi na natin kailangan yung ganung kamamahal na mga uri ng bike. Yung simple, maayos, is pwedeng-pwede na nating panimulang gamitin yan. Kasi may mga nakita ako na nagbibisikleta ngayon, na sabi ko, si estudyante, pero nakapag-avail sila ng bisikleta. Sabi na, sir, ang ginagawa namin, unti-unti, bumibili kami nitong ganito munang pyesa, yes, hanggang sir. sa mabuo namin. Pwede ba yung gawin din ng iba nating mga kababayan yun? Yes, sir. Kasi medyo may kamahalan ng mga pyesa ngayon. So, ang ginagawa nila, bibili muna ng rim, ng mga hub, ng spokes. Then, pagsasama-samahin nila yon. Ang tawag na namin doon ay built bike na. Kumbaga, habang nag-iipon ka, ay doon sa pangarap mong bike, napipili mo yung mga gusto mong ilagay, and then pag kumpleto na siya, saka mo na siya pagsasamahin at makakabuo ka na ng bike. Medyo kasi mahal pag yung bibili ka ng isang buo. So, sir, siguro ang kasunod nating maitanong ngayon, dahil alam natin na doon sa pinag-uusapan natin ay napakaganda, na tayo ay magbisikleta, maraming benefits, at syempre nadami din ang ating kaibigan, isang family bonding na rin ito. So, paano po ba sasali sa inyong grupo at gaano kahalaga na may grupo kang kinabibilangan? Okay po, maganda po talaga yung merong kang grupo kasi unang-una is mas masaya pag mas marami kayong magra-ride. And then, isa pa is nakikita mo na yung parang nagiging isang pamilya kayo. Okay, sa pagsali naman po sa aming grupo is kailangan mo lang na meron po kaming webpage, ang Moriones Padiakaki. Hanapin na lang nila doon sa web kung saan pwede po sila doon na magsabi kung gusto nila sumali. And then magkakaroon kami ng orientation doon sa mga bagong miyembro. Tapos, sasabihin namin kung ano yung mga dapat gawin, ano yung i-educate muna namin sila. And then, pag nakapasa sila doon sa ganong sistema, is welcome po kayo doon sa aming grupo. At lahat po ay welcome. Adult, man yan, o mga medyo may edad na, o kaya naman ay mga kabataan na willing, ay welcome po sa aming grupo. So, walang pinipiling edad, sir? Wala po. Walang pinipili kung mura ba o mahal yung kanyang Wala, bisikleta? sir. Ayun. Wala po sa bisikleta yan. Nasa pakikisama po yan sa kadisiplina. Kaya nga, sabi ko nga, mas maganda yung mga kabataan natin nanonood po ngayon kaysa sumali po kayo sa, hindi ka naman hindi tinatawaran yung iba natin mga fraternity, maganda naman kung ang layunin natin ay sa maganda, pero dito mas maganda kung sa mga ganitong bikers group po kayo sumali kasi doble-doble ang ang magiging benepisyo sa kalusugan ninyo, dadami ang kaibigan nyo, sightseeing, Yes, sir. nagiging naiikot ninyo, napapamilyar kayo at marami pang pwedeng maibaba sa inyo na tulong o mga training, po ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. So sir, bago tayo magtapos ngayong araw, ano po yung mga gusto nyo maipayo sa ating mga kababayan, yung mga gustong magbisikleta at yung mga nagbibisikleta na sa kasalukuyan na walang grupo, ano po yung mga gusto nyo maipayo sa kanila para mas maging kapaki-pakinabang ang kanilang paggamit ng bisikleta sa kanila pong pang-araw-araw na buhay? Okay po, sa mga bagong gustong magbisikleta, so ito lang po may papayo ko. So number 1 po, hindi kinakailangang mahal ang gamit mong bike. Basta determinado ka po na pumadyak, and then may disiplina ka sa sarili. Kasi once na madisiplinado ka, lahat ay pwede na magawa na maganda. At saka makikita natin yung benepisyo ng pagbibisikleta. Unang-una, hindi mo na kailangan mamasahe kung pupunta ka sa ibang lugar. Yung mga lugar na hindi mo dati napupuntahan, na pinapangarap mo, mararating mo sa pamamagitan ng bisikleta, ay malaking achievement na yun sa iyong sarili. So katulad ko na rin lamang, halimbawa ko, nag-start kasi ako ng 2018 ng pagbibisikleta. So medyo nag-high blood tayo nun. And then, ang ginawa ko is, ano ba yung pwedeng exercise na pwede kong ibigay ko sa sarili ko na hindi naman ganun kataas o kalakas ang impact.
Kasi pagdating sa jogging, medyo mahirap, mabigat kasi ako. So, itong pagbabike, itong pagiging siklista, at yung lahat ng mga lugar na mga hindi, sa pangarap ko lang, ay napuntahan ko gamit yung bike ko. Marami akong na-met na mga kaibigan, mga bagong mga siklista from other places. At saka yung mga lugar na talagang napakagaganda ay narating ko. So, dun sa mga bago nating mga siklista, wag ninyong pigilan yung sarili niyo kung gusto nyong matuto ng bagong bagay. Kasi yung pagiging curious ninyo, mas maganda rin yun, yung curious kayo. And basta wag kalimutan na kayo ay disiplinado, ingatan ang sarili, at saka, kumbaga ay maging kapaki-pakinabang kayo sa ating lipunan sa pamagitan ng mga magagandang gawain katulad ng pagbibisikleta. At sa MNHS ba, sir, na i-encourage natin yung ating mga kabataan bilang kayo ay instructor at isang guro sa MNHS, may mga involvement na rin ba yung ating mga kabataan dyan ngayon? Yes, sir. Actually, sir, meron kaming program sa Marinduque National High School. So, isa kasi akong SMAW teacher o welding. So, ang pinagawa kong project, dahil sa nakita ko maraming mga nagbabike na mga estudyante, nagpagawa ako ng bike rack. So, yung bike rack na yon nakalagay sa isang designated area sa Marinduque National High School. Tapos, doon ko ipinapalagay yung kanilang mga bike para organize at saka safe. So, napakaganda ito, napagdudugtong-dugtong o sasama-sama mo, sir, yung talent mo, yung pagiging guro mo, yung pagiging taekwondo, arnis instructor, at ngayon ay pagiging pangulungan itong Bikers Association. So, magandang hapon po mula kay Ma'am Lori Almonte nanonood, si Mira Luna Caballes, at sa manonood po sa atin. Ayan, bago tayo magtapos, sir, gusto na nating linawin, dahil nung ako'y bata pa, sir, sabi ng matatanda, ang babae daw ay masamang magbisikleta. Totoo ba ito, sir? O talagang, ngayon nakikita natin, maraming babae nagbibisikleta na rin Maraming mga kwento lang, sir, pero wala namang scientificong paliwanag tungkol dun sa issue na yon. So, I think hindi naman siya big deal pagdating sa mga kababaihang mga siklista natin. Actually nga, nagiging mas, kumbaga fit pa yung kanilang mga katawan, at saka mas nagiging maganda yung resulta sa kanilang mga katawan. So, hindi naman po siguro totoo yung paniniwala na ganon. Siguro nga, sir, dahil yun lang yung sinasabi ng mga matatanda, dahil parang iiwas sa kapahamakan itong mga ating kababayan. Pero sa ngayon naman, sa ating lalawigan, napakarami na kababaihan natin. Actually, may mga bikers, vloggers na din, Yes, sir. Na talagang sa larangan ng pagbibisikleta, pinapakita nila yung kailang art, yung kailang talent, at iba pang mga magagandang mga gawain, lalo na sa kapakinabangan ng komunidad. Ayan. Kaya doon sa mga naniniwala pa rin dyan, nako, sabi lang yan ng matatanda. Pero actually, marami po talagang benepisyo ang pagbibisikleta. Sir, baka may mga gusto ka ba pong ipahabol na mga mensahe o mga gusto pang idagdag bago tayo magtapos, at gusto ring pasalamatan doon sa mga counterpart ng inyong grupo? Yes, sir. So, maraming salamat po sa oportunidad na ako'y maging kabahagi ng inyong palatuntunan. Sana po ay nakapagbigay ako ng kaunting impormasyon na makakatulong sa ating mga bagong mga siklista. At asahan po ninyo, ang grupo po namin ay willing tumanggap ng kahit sinong gustong sumama at sumali sa aming grupo. At hayaan nyo po, kayo ay aming i-guide para tayong lahat ay maging maganda ang sistema sa pagdating ng pagbibisikleta. At bago ko po makalimutan, gusto ko rin po munang pasalamatan yung grupo ko, ang founder namin, si Drew Peñapiel, ang Moriones founder namin. So, sina Ma'am Sheila Wilhelm, si Sir Ingmar Wilhelm, sina Ma'am Shi Hermosa, ang aming secretary ng Moriones Padyakaki, si Ma'am Maylin Agapito, at saka yung lahat po ng mga members, mga officers ng Moriones Padyakaki. Ayan. At napakarami pala talaga ng mga influencers din na kasama po ng grupo po ng Moriones Padyakaki Bikers Group. At natutuwa tayo. Binabati pala natin si
Mamu Wilhelm, ano? Ayan, Sheila. si Ate She, Ate She, dahil siya po ay kasama din natin sa Agila. Yan, at mabuhay din po ang Agila sa mga kasama natin sa Marinduque, Matikas Region at sa Tatlong Hari Matikas Region. Marami din tayong makasama mga Agila ng mga bikers din, ano? So ayan, at sir, baka may gusto ka pang, may mga sponsor ba kayo o mga na baka gusto mo ring pasalamatan samantala natin pagkakataong ito? Sige po sir. So actually po marami rin namang tumutulong sa grupo at actually po yung mga nakaraang bike race namin, nag-sponsor po sa amin yung Bike Zone, yung Miles Bike at saka yung mga ilang mga private individuals natin na kung saan ay tumutulong at naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagbibisikleta ay matutulungan natin hindi lamang yung mga kabataan at saka yung iba pa nating mga kasamahan. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at wag po kayong mananawa dahil ito po ay para sa mga kabataan natin. Ayan, thank you Sir Saldi. At isang karangalan na isang guro, isang harness instructor at isang pangulo ng isang community bikers group ang ating nakasama po ngayon. Maraming salamat sir sa pagkakataon na kami po ay aming nakapanayam at nakasama dito sa ating palatuntunan. Ayan. Maraming salamat din po. Okay sir, at hanggang sa susunod muli po tayong magkasama at balitaan niyo po kami sa mahalagang programa po ng inyong organisasyon. Ayan, at sa lahat ng ating mga kababayan, ayan, mas maging involved po tayo sa mga ganitong mga gawain, lalo sa ating mga kabataan, para mas marami po kayong matutunan sapagkat kasama po nito yung ganito po mga gawain ay mas lalo po kayong magiging produktibo sa mga gawain lalo na sa ating komunidad. Yan, maraming salamat sa inyong ginawang pagsama sa ating ngayong araw pong ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating palatuntunan sa Marinduque News Network at syempre dito po sa ating programa Action Barangay. At nawa po ay nabigyan po namin kayo ng mga impormasyon regarding sa ating naging topic po ngayong hapong ito. At sa mga susunod, muli po kunyo kaming samahan at kung may gusto po kayong maging topic pa, pwede po kayong mag-comment po dito sa ating comment section at may mga gusto pong pasalamatan o mga gusto maging panauhin. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at sana po ipatuloy niyong suportahan ng ating palatuntunan upang ating mas matalakay pa mahalagang mga usapin na may kinalaman ng ating barangay. Again, maraming salamat sa lahat ng ating mga naging program sponsor, sa lahat din po ng makatuwang at sa inyo pong lahat mga kababayan, mga kabarangay na patuloy na nagtitiwala. Muli po, ako po ay nagpapasalamat at hanggang sa susunod natin pagtatanghal, ako po ang inyong naging kasama, ang inyong kabarangay, Ka Adrian Rosales sa ating palatuntunan, Action Barangay. Isang ligtas na araw, kabayan. Mabuhay ka. Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay!